guys, makikinig ako ng bago. Ang mutya daw ng kalamansi. So, makinig tayo. Magpapalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan ni Ana. Isa sa mga masugid yung tagapakinig at parating nakaabang sa mga bago ng upload. Gaya ng iba ay nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ng aking lola na nabiyayaan ng isang kakaibang regalo mula sa kalikasan. Regalong pangontra sa mga nilalang at nagbibigay ng biyaya sa kanilang pamumuhay. Ito ay ang tinatawag ng karamihan ng mutya. At kung anong mutya yun, malalaman nyo. Bata pa lamang si Lola Tarstela ay isa nagkasila sa buhay. Hanggang ika-4 na baitang lamang sa elementarya ang natapos niya. Gawa ng kapos na kapos sila sa pera. At ang mga panahong yun ay sa balat ng bundok pa sila naninirahan na malayo sa paralan. Na kung susumahin ni Lola, aabot ng 3 oras ang lakaran mula sa pinagpipilihan nila ang paralang pinapasukan niya. At dahil sa babae siya at paniniwala ng mga tao noong kapanahunan niya na hanggang sa duyan lang iikot ang buhay ng mga kababaihan, pinatapos lamang siya ng kanyang ama sa ika-4 na baitang. Sakto lang para matuto siyang magsulat, bilang at magbasa. Naisip mang ipagpatuloy ng lola ko ang pag-aaral niya pero wala naman siyang kakayahan dahil batid niyang salagting talaga siya. Kailangan muna nating alisin ng mga alikabok sa dingding bago natin punasan. Kasi, pag nag-general cleaning ka, pag pinunasan mo kagad yung dingding, konting kaalaman lang guys sa paglilinis. Pag pinunasan mo kaagad ng with water, naku, maghihirap ka kasi lahat ng alikabok kakalat sa iyong pinupunasan. Ang hirap alisin. So, ganun guys, alisin muna ang alikabok. Punasan muna, pagkatapos saka natin pupunasan ng basa para maalis naman yung mga yung mga dumi-dumi na inilagay ng mga bata. Actually, kapag normal cleaning, ano lang yan, baba, lamesa. Pero kapag general cleaning, lahat aakyatin mo, tas yung mga walls, ceilings, mga lights, ganyan. Pero, hindi parehas ng bayad. Kung ikaw ay kumikita ng, ang per hour ko ay, ang bobo ko naman sa matay ka. 1,600. 1,600 guys ang aking per hour. 1,600 pag normal cleaning. So, pag general cleaning, double. So, yung 1,600 mo ay magkano? 1, 2. Basta, doble. Ako'y bobo talaga sa math. So, kaya ako'y natutuwa pag ako'y nag-general cleaning. So, yung saldo mo, doble. Kaya okay lang na ako'y magpagana ganito. So, tuloy na ulit ako sa paglilinis para matapos na tayo. Mabilis siyang namitas at nagmamadaling babalik na sana sa bahay pero bago pa man siya makalayo, nabaligo siya ng abang at sa kasamaang palad. Nadulas siya, bumagsak sa maputing na daan. Nasubsob ang mukha niya at nagkaputik-putik ito. Nagmukha tuloy siyang nasang sisiw ng mga oras na yun. At kahit na walang tao sa paligid ay bigla siyang nahiya. Nagmadali
pa sana yun ang muli niyang marinig ang boses ng kanyang ama. Kaya't nagmadali na siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Pagkabalik niya sa bahay nila, inutusan siya ng kanyang ama na bigayin ng mga kalamansi at ilagay sa isda ang mga katas nito. Hindi ba nga nakakamagpalit ng damit ang lola ko at basang-basa pa siya sa ulan, ay agaran niyang sinunod ang utos ng kanyang ama. Naghugas lang siya ng kamay at mukha. Saka nagpunta muna sa lamesa para umpisa ng paghihiwa ng kalamansi. May galit siyang kanyang ama na kapag nag-utos ito ay dapat sundin kaagad dahil kung hindi, magagalit ito kung may suminit ang ulo. Kaya naman sunod kaagad si Lola Tarcela. Paminsan-minsan ang di naman kumagutos ang itay niya kaya wala siyang dahilan para magpagal pa. Konting kalaman ulit. Kami dito, yung mga cleaner, nag-under kami ng training. So sabi, nung nagtitraining kami, hindi pwede na ganito. Hindi pwede na ganito kataas ang map kapag gagamitin mo kasi magkukos siya ng sakit ng likod. At saka madadamage daw yung shoulder mo sa katagalan. So, pag daw ikaw ay nagdilinis at gumagamit ka ng map, kailangan level lang siya sa balikat mo. Pero, dahil tinatamad akong i-level siya, gawa ay maglilinis pa ako ng mataas. Ganito. So, kung kayo nagdilinis, huwag niyong gagayahin, guys. Kailangan na i-level. Tapos, pag ikaw daw ay laging ang pagpupunas ay para kang nagsusulat ng number 8 para yung mga nadadala mo lahat. Which is napatunayan ko yun na totoo kasi every time na nagmamap ako, talagang 8 para wala siyang walang nalilimutang daanan. Tanong nyo kay Eunice, ang galing ko maglinis ng bahay. Nag-asikaso na rin siya sa sarili niya dahil basa pa siya at halos matuyo ng damit niya. Pinagtiis na siya ng kanyang inalon. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit parang sinusog ka sa putikan? Tanong ng kanyang nakakatandang kapatid doon. Nadulas ako sa likod ng bahay. O sige na, maglinis ka na doon at nakakatawa yung itsura mo. Malipas ang ilang araw, daladala ni Lola Tarcela ang buto ng kalamansi na kuha niya. Hindi niya alam kung bakit parang tingin na dikit siya dito. Para bang tuwang-tuwa siya na naroon lagi ito sa tabi niya. Ginawa pa niya itong kwintas dahil nagandahan talaga siya at tila ba may kakaiba talagang koneksyon sa kanya yun. Hindi niya yun matapon-tapon. At kapag nakakalimutan niya naman ay parati niya itong nakikitang sumusunod saan man siya magpunta na parang nakasunod umano sa kanya. Hindi naman siya nagtaka ng mga panahong yun at iniisip lamang na baka naiwan niya ito kung saan niya nakikita. Pakiramdam niya kasi ay nag-uulyanin na rin siya kahit bata pa. Kaya naman tuluyan niya na itong ginawang kwintas para hindi na niya makaligtaan at parating na nasa leeg niya. Nakatago lamang yun sa loob ng kanyang damit. Sa kadahilan ng natatakot siyang makapagalitan siya ng kanyang ina at pagsabihan ng kung ano-ano na ang ginagawa niyang porloloy sa katawan. Ayaw kasi ng kanyang ina na may kung ano-ano silang palamuti sa katawan nun. Gawa ng simpleng babae lamang ito at ni ikaw ay wala kang makikita. Tanging singsing lang ang suot nito na bigay ng kanyang ama at ginamit sa kasal. Kaya naman pinahigi ni Lola Tarcela na itago na lamang sa takit ang kwintas kahit na parating niya yung suot. Kahit na saan siya magpunta at maging sa kabigo niya ay hindi niya hinuhubad yun. Kataka-taka din namang hindi napipigtas ang tali noon na gawa lamang sa ka. May dagdag ko nga pala ng mga panahon yun. Nasa edad 16 anyos pa lamang si Lola. Bunso siya sa kanilang tatlong magkakapatid. Lalaki naman ang sumunod sa kanya na si Ronan. At yun ang kasakasama ng kanyang ama saan man ito magpunta. Habang ang pangalan nilang kapatid na babaeng si Miranda ay nagdadalang tao doon.
mga sandaling yun ay nakatira pa sa kanila. Sa kadahilan ng pinapagawa pa lang ang bahay na titira nito at ng kanyang asawa. Hindi pa yan tapos at wala pang bubong at dingding kung kaya nasa bahay pa nila nakatira ang nakakatandaan ng kapatid. Habang ang asawa naman ito ay nasa ibang lugar at nagtatrabaho. Kung kaya't sila muna ang naging kaagapay ng kapatid niya. Maging sa pagpapagawa niya sa bahay. Minsan lang lamang kasi kung umuwi sa kanilang asawa nito, wala naman silang reklamo. Dahil batid din ang naghahanap buhay ito at nag-iipon ng pera para sa panganganak ng kanyang nakakatandang kapatid. May kalabitan lang din naman ang pinapagawa nitong bahay. Kung kaya't minsan ay nagtutungo sila noon para bantayan ng mga magagawang kakilala lamang din ng kanilang ama at kalugar nila. Isang araw, sinabihan siya ng kanyang nakakatandang kapatid na samahan ito at pupunta sila sa pinapagawang bahay noon. Nang sa ganoon ay may katulong ito sa pagbubuhat ng pagkain ginawa niya para sa mga manggagawa. Ang dami naman itong dadalhin natin. Bakit ang dami naman ito, Ate Miranda? Ilan lang naman yung mga magagawa mo doon? Tapang tanong ng lola ko bago binitbit ang isang malaking bayong na naglalaban ng mga kakanin. Huwag ka nang maraming tanong. Siyempre, bibigyan ko din sila ng maiuwi nila sa bahay nila. Para naman may pasalubong din sila sa pamilya nila. Wait, ang bait mo ngayon, ate ah. Anong nakain mo? Sinabihan ka ba ng anak mo na maging mabait na? Magpigil ka nga. Tara na. Saway nito at nagpatiunan ng lakad. Mabilis namang sumunod ang lola ko. Habang naglalakad sila ay panay lamang ang kwentuhan nilang magkapatid doon. May kwento niya rin dito nais na makapag-aral rin at sana ay sa susunod na pasukan makapasok na siya. Kung mapera lang ako ako na mismo yung magpapaaral sa'yo. Bakit ba naman kasi kalayo ng paaralan dito sa lugar natin Talaga ate, papaaralin mo ako. Ay sige, papayamanin kita para kapag mapera ka na, paaralin mo na ako Abi, bakit hindi? Kahit ngayon na ba kung papayamanin mo kay ora mismo ako na yung magpapaaral sa'yo. Anya pa ng kapatid niya at nagtawanan na lamang sila. Dahil batid nilang nangangarap lamang sila ng gising nun. Habang nagkikwentuhan, may nasipat si Lola Tarcela na matandang babaeng makakasalubong nila. Dahil sa malaki naman ang daan ay patuloy lamang siya pagkikwentuhan ng magkapatid at hindi alintana ang matandang makakasalubong. Walang ano-ano bigla na lamang silang natigilan dahil nasagi ng kanyang nakakatandang kapatid ang matanda. Mabilis namang humingi ng paumani ng kanyang ate at napatingin sa matandang iyon. Agad na tumambad sa kanila ang galit nitong mukha at napahawak pa sa braso na para bang nasaktan talaga. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo napansin. Hindi ka ba tumitingin sa daan? O sadyang bulag ka lang? Napansin naman ni Lola Tarcela ang pagkabalisa ng kapatid at makailang beses pang humingi ng dispensa. Pero nagmatigas pa rin ang matanda at mas lalo pa itong nagalit at kung ano-ano ang pinagsasasabi sa kapatid niya. Laking pagtataka ng lola ko ng mga sandali na yun. Dahil sa pwesto niya dapat dadaan ang matandang babae. Kasi sa unang pagkakakita niya roon, ay nakatapat yun sa gawin niya at hindi sa kanyang kapatid. Isa pa, paano ito mababangka napakalawak naman ng daan. Pwera na lamang kung sinadya talaga ng matandang umiba ng daan para bangkain ang kapatid niya. Humihingi na nga po ng dispensa ang ate ko. Isa pa, kung hindi po kayo nakita ng kapatid ko, hindi sana kayo na mismo umiwas. Gaya ng sabi mo, pagkalaki-laki ng daan, di po ba? Inis pero magalang naman singit ng lola ko. Dahil sa sinabi niya yun ay saglit na natahimik ang matanda na parang nakapag-isip bigla. Ilang sandali pa, mas lalo pa itong nagalit at dinuro-duro ang buntis doon.
Sharon, I'm sorry. explore the world with your team. Your AI travel assistant. I'd like to take a vacation to Bangkok. Please give me some suggestions on that. Kung nagalit at dinuro-duro ang buntis doon. Nagpapakampi ka pa sa walang motong batang yan. Ito na ba talaga mga kabataan ngayon? Mga walang respeto sa matanda. Parang hindi tinuruan ng maayos na pag-uugali. Kayo lang nakapirmisyo. Kayo pa ang nagmamatigas. Kitang-kita ni Lola ang gigil nito sa mukha. Dahil nagkakaskas at babang ang ipit itong nanginginig habang nanginginig ang daliring pinagtuturo sila. Magsasalita pa sana ang lola ko nang pigilan niya siya ng kapatid niya. Sinabihang hayaan ang matandang ito. Muling humingi ng tawad ang kanyang ate. Kahit na nagyayaw-yaw pa ang babae ay iniwan na nila ito at mabilis na hinila si lola ng kanyang kapatid. Wala naman ang nagawa ang lola ko at nagkakaanod na lamang. Inis na muling pinalingan niya na lang ng tingin ng matandang babae. Pero nang lingunin niya ang kinaroroonan nito, napakunot ang noo niya nang makitang nakangisi ng kakaibang matandang yan. Habang pailalim na nakatingin sa kanila, bumubuka-buka pang bibig nito na para bang may pinabanggit na kung ano. Ate, tingnan mo yung matanda. Nakakatakot. May sira ata sa ulo yan. Wika ni Lola sa kapatid doon. Nang limunin naman ito ng ate niya ay naglalakad na papalayo ang matandang babae. Dala lang siguro ng katandaan kaya ganun na lang kumakarya. Sabi ng ate Miranda. Grabe naman siya kumagalit. Hindi naman siya natumba. Wala na sa ulo yung mga sinabi niya. Nagpatuloy na nga lang sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa destinasyon. Dahil naging abala na sila ay wala na sa isip nila ang matandang nakasalubong nila sa daan. Habang naroroon sila sa bahay na pinapagawa ng kanyang ate, bigla na lamang nag-iba ang pagkaramdam ni Lola Tarcela. Parang magkakasakit siya at pakimari niya hindi mga matang nakasunod sa kanya. Ano man ang gawin niya nun? Ate, ayos ka lang ba? Tanong ng abuela ko sa kapatid niya. Habang nakaupo sila sa ilalim ng isang punong hindi kalayuan sa bahay. Medyo kumikirot lang ang tiyan ko. Gusto mo na magpapuli ate. Mamaya na. Maaga pa naman. Tugon ito sa kanya. Tanging pagtango na lamang naman ang nagawa ni Lola at ibinalig na ang tingin sa paligid. Makaraan lamang ilang minuto ay naramdaman niyang unti-unting umiinit ang suot niyang kwintas. Nangangati ang dibdib niya kung kaya inilabas niya yun sa pagkakatago sa damit. Takang-taka pa siya kung bakit umiinit yun at halos mapaso na siya. Nagbiglang mapadaan sa tabi niya ang isang manggagawa na si Manggari. Saglit itong napahinto at napatingin sa suot na kwintas sabay sabi mo, "Ang swerte mo bata. Alam mo ba kung ano yung suot mo?" Anong ibig mo pong sabihin, Manggari? Piniyayaan ka ng kalikasan. Pakaingatan mo yan. At seswertein ka sa buhay. Ililigtas ka din yan sa kapamakan. Ibalot mo sa pulang tela. Nang sa ganun, mas lalo pang lumakas ang kakayahan niya. Mabalad ka. At bihira lamang ang nabibiyayaan ng mutya ng kalamansi. Tugon ni Manggari sa kanya. Hindi na napagtunan ni Lola ng pansin ang sinasabi ni Manggari noon. Naagaw ang atensyon niya nang makita niya hindi kalayuan. Ang matandang babaeng nakabangga ng ate niya kanina lang. Nagkukuli sa isang puno nun. Matalim itong nakatitig sa kanyang ate Miranda. Habang nagpupumilit na itago ang sarili sa likod ng puno ng mangga. Tanging ulo lamang ito ang pasilip-silip nun. Pero kitang-kita ni Lola kung paano ito makatitig
sa kanyang buntis na kapatid. Umaling siya sa kanyang kapatid nang marinig niya itong umuot. Doon ay nakita niyong napapangiwi na sa sakit ng tiyan ng ate niya. Mabilis naman silang pinayuhan ni Mang Gary na umuwi na baka mapano pa ang kapatid niyang buntis. Gaya ng sinabi ng lalaki ay sinunod naman nila ito at nagpasya na nga silang umuwi. Nasa 10 minuto din kasi ang lakaran bago sila makarating sa bahay nila. Huwag mo kalimutan ang mga sinabi ko, Tarsela. Tandaan mo na lagi mong pakaingatan ang tangan mo. Bago ni Mang Gary sa kanya. Daming pagtangunan lamang ang naging tugon ni Lola sa lalaki doon. Dahil nakaramdam na ng kabata-takot ang lola ko sa matandang babaeng nakikita niya. Nagmadali na silang umuwi ng ate niya. Hindi talaga siya mapalagay habang naglalakad sila at pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanila kahit maliwanag pa ang paligid nun. Ilang sandali nga lang, bigla na lamang bumulaga sa harapan nila ang matandang babae at titig na titig ito sa tiyan ng kanyang nakakatandang kapatid. Mabilis namang inarangan ni Lola Tarsela ang kapatid niya at siyang nagpatiuna sa paglalakad nun. Natigilan naman ang matanda sa pagkakatitig sa tiyan ng buntis at nabaling ang tingin kay Lola. Nagpalitan sila ng tingin hanggang sa dumako ang paningin ng matandang yon sa mismong kwintas ni Lola. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tumabi ang matandang ito. Ano ang kailangan nyo? At bakit sinusundan mo kami? Diretsahan tanong ni Lola. Pero wala siyang tugon na nakuha mula dito. At mabilis lamang itong naglakad papalayo sa kanila na parang takot at walang limong kumalipas ng takbo. Kahit na iika-ika pa. Nagkatinginan na lamang si Lola at ang kanyang ate Miranda. Napatanong ang kanyang kapatid kung anong nangyari sa matanda. Hindi ko alam, ate. Bilisan na natin, hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko eh. Parang nilalagnatin din ako. Tugon ni Lola at nagmadali na nga silang naglakad. Nagmakarating sila sa bahay nila. Laking pagtataka ni Lola nang biglang nawala ang panalakit ng tiyan ng ate niya. Na parang nagdadahilan lamang ito kanina, nawala na lamang bigla. Ultimo ang masamang pakiramdam ni Lola. Wala din. May kwento din nila ito sa kanilang ina habang nagpapaplas ng lanas si Miranda kay Lola Tarsela. Napatanong ang kanilang ina kung nakilala ba nila ang matandang yun. Saglit pang nagkatinginan si Lola at ang ate niya at halos sabay pa silang dalawa na tumukong. Hindi. Parang bago lang po siya dito sa lugar natin ay. Hindi ko nga po mamukhaan kung sino yun eh. Sino naman kayo yung matandang yun? Baka bagong salta dito sa baryo natin, no? O siya, hayaan niyo na at wala namang ginawang masama sa inyo. Wika ng kanilang ina. Kahit na nakakaramdam ng kakaiba si Lola Tarsela, ipinagsawalang bahala niya na lamang yun. Inisip niya na baka nagkataon lang at wala naman talagang balak sa kanilang matanda. Pero kahit anong pilit niyang isipin na magiging maayos din ang lahat, tila ba may kung ano ang nagtitigta sa kanya na may mangyayaring hindi maganda. Kinagabihan na hindi makatulog ng maayos si Lola. Ramdam niya pa rin ang presensyang napapansin niyang nakatingin sa kanila. Nung nasa pinapagawang bahay sila ng kanyang nakakatandang kapatid, kinikilabutan siya. May takot sa kanyang kalamnan nun. Hindi siya makatulog kahit anong gawin niya. Kaya naisipan niya na lamang bumangon para uminom ng tubig dahil nakakaramdam siya ng panunuyot ng lalamunan. Pakiramdam niya rin kasi ng gabing yun ay parang bang walang kahangin-hangin ang paligid. Samantalang gawa lang naman sa kawain ng dingding ng bahay nila.
Napapaligiran pa rin sila ng mga kakahuyan at pangkaraniwan na sa kanilang malamig ang gabi. Pero ng mga sanaling yun, kakaiba talaga ang pakiramdam niya. Parang may mali at hindi siya napapalagay. Nang makarating siya sa kusina ay mabilis na siyang kumuha ng maiinom na tubig. Nang iinom na sana siya, bigla na namang uminit ang kwintas na suot niya na parang bang nagbabagang uling at halos mabaso umano ang dibdib niya ron. Come on, Dad. Does he look like he's from the wealthiest family in the country? Can't believe you married a road mender like this, Victoria. Tio. I'm sorry, I didn't consider I was called to a construction site. Hence the outfit choice. So sorry about that. Hold on, Teddy. I want to make the girls' grandson risk you. Halos mapaso umano ang dibdib niya ron. Dahil sa init ay mabilis niyang naipagpag sa dibdib ang kamay at nabitawan ng lalagyan ng tubig. Nalaglag yun sa said nilang gawa sa tabla. Tumapo ng tubig sa silong ng bahay. Laking gulat ni Lola. Nang bigla na lang may kung anong umangig sa silong nila kung saan natapon ang tubig na iniinom niya sana. Kasunod noon ay tila ba may nilalang na biglang napatayo at nauntog sa said nila mismo. Dahilan para mapaintad si Lola at mapasigaw dahil sa gulat at takot nun. Dahil naman siyang tumakbo pabalik sa silid tulugan nila pero bago pa man siya makarating ron, narinig niya ang kanyang nakakatandang kapatid na umuungol. Kaya naman ito na ang pinuntahan niya. Naratnan niyang namimilipit ito sa sakit ng tiyan at pawis na pawis. Ate, ayos ka lang ba? Tawagin mo si Inay. Magmadali ka. Sinunod niya ang sinabi ng kapatid. Nang patungo na siya sa silid ng kanilang mga magulang, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng muli ng isang wakwak. Napakalakas noon na halos nagpawintang sa sistema ni Lola Tarcela. Dahil sa takot at gulat ay halos di pa rin na niya ang silid ng kanyang mga magulang. Inakala niya kasi nasa malapit lamang ang nilalang. Kaya't ganoon na lamang ang takot na nararamdaman niya. Wala pa kasi siyang idea patungkol sa mga nilalang na aswang noong kabataan niya. Nay, tayo si ate. Namimilipit sa sakit. Inaaswang. Mulalas niya bago pa man makapasok sa silid nun. Naalala naman ang mga magulang niya at dali-daling nagtungo ang mga ito sa silid ng anak na buntis. Maging ang kapatid nilang lalaki ay naalarma na rin dahil sa ingay na nagagawa ni Lola. Nagsisisigaw na kasi ito sa takot. Nakita niyang mabilis na kumuha ng ang kanyang ama at lumabas ng bahay kasama ang kapatid. Panlinis sa bintana. Bilisan mo, Ronan. So, naglilinis na yung bintana, guys. Uwi ka ng kanyang ama habang nagmamadaling lumabas sa bahay. Pagkalabas ay minadali naman ng mga itong isara ang pinto ng bahay nila. Habang ang kanilang ina naman ay inutusan siyang kunin ng langis na gawa. So, binigyan ako ng boss ng 100 hours para sa pag-general cleaning. 100 hours, guys. Pero, dalawa naman kami ni Lizzie. So, it will not takes long time. Maybe a week or less than a week. Wala naman din akong trabaho. So, Na siya lang ginawa niya, I'm doing it. pinasok niya na lang sa loob ng bestida ang kamay niyang may langis doon saka ipinahid sa tiyan at hindi na niya itinaas pang gamit na ito. Sa takot na baka nasa paligid lamang ang nilalang at naghihintay lang na siyempre nung biktimang sanggol ng hati niya. Nasa ikapitong buwan na rin kasi ang tiyan ito. Malaki na talaga ito. Ayos ka na ba, anak? Sumasakit pa rin ba yung tiyan mo? Tanong ng kanilang ina. Umuupa na po na eh. Akala ko maganganak na ako sa sakit ng tiyan ko kanina. Hindi ko alam kung anong nangyari.
Sa tagal-tagal ngayon pa talaga sila napadpad dito. Habang nagsasalita ang kanilang ina, napatahimik na lamang sila nang biglang may kung anong bumagsak sa may kukungan. Sabay-sabay silang tatlong napatingala dahil sa mismong kinapwestong nila bumagsak ang kung ano sa itaas na. Mabilis na napasiksik si Lola Tarsila sa tiyan ng ate niya. Napalatak ang kanilang ina. Saka ito marahang tumayot naglakad palabas ng silid. Pero bago pa man ito makalabas, ay sinabihan si Lola na huwag iiwan ang kapatid niyang buntis. May kukunin lamang umano ito at babalik din kagad. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Lola sa kanyang ina. Hindi pa man niya nakikita kung anong bumagsak sa may kukungan nila. Tiyak niyang hindi yun normal na bagay. Sa kadahilanan naririnig niya ang mga yabang nito pagkaluskos na parang manok na nagkakaig sa lupa. Kabado na si Lola ng mga sandaling yon at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Ilang sandali pa, bumalik din naman kaagad ang kanilang ina. May dala na itong isang garapon ng asin at kulay itim na malaking kumot. Ipinagamit ito sa nakakatanda niyang kapatid ang itim na kumot at nakita ng lola ko na nilagyan ng kanilang ina ng asin ang bawat sulok ng silid, lalong-lalo ng bintana. Matapos maglagay ng asin ng kanilang ina, bigla namang nawala ang nilalang na nasa itaas ng kukungan. Kasunod doon, narinig na nila ang boses ng kanilang ama at kapatid na lalaki. Nag-uusap ang mga ito at sinabing wala silang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Maging sa unahan ay wala silang nalatnan. Pero sa likuran ay may nakita kung ano silang bakas na mga baang maputik. At may naiwang kakaibang amoy ron na para bang may nabubulog na daga roon dahil sa baho. Pero wala namang nadatnan ang kanyang ama at kapatid ay minaigi na ng mga itong sa loob na lamang ng bahay magmatsyag. Pinagpahinga na rin sila ng mga magulang nila. Sinabing huwag nang mag-alala at ang mga ito na ang magbabantay. Makalipas ang ilang oras, nawala na rin naman ang kakaibang takot na nararamdaman ni Lola Tarsila sa paligid nila. Umupa na rin ang init na nararamdaman niya sa kuipas niya. Tuluyan na nga siyang nakatulog sa tabi ng kapatid niyang buntis na. Kinamagahan, muli nilang napag-usapan ang pangyayaring pang-aaswang sa kanila ng nagdaang gabi. Sinabi ni Lola na malakas ang utok niyang ang matandang babae ang nang aswang sa kanila doon. Huwag tayong basta-basta magparatang nang wala namang makakapagpatunay ha. Mahirap na. Baka tayo pang masamain sa paningin ng iba. Pero tay, siya lang po talaga yung kakaiba na nakasalamuhan namin ni ate kahapon eh. Di ba ate? Baka naman nagkakamali ka ng Tarsila. Matanda na ngayong tao ay paparatangan pa natin. Hindi naman nakakatakot yung itsura ng matanda at baka nagkataon lang. Matapos ang tagpong yun, lagatan na sila ng mga pangwandra sa aswang. So, I'm starting to cleaning the wall. Parang matatapos natin ang room na to ng 2 hours lang. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Pitong room, tapos isang hallway. So, 5 room, 7 na room, tapos isang hallway for general cleaning. 100 hours, guys. Hanggang sa isang araw, umuwi ka rin trabaho kasama ng kanyang ate Miranda. Nagaya itong pupunta sila sa bayan para mabili na ng mga kakailanganin ng sanggol paglabas nito. Pati na rin kagamitan ng kanyang ate kapag mga anak na. Isinama nila si Lola Tarsila nang sa ganoon ay may makatulong silang makakasama na rin. Tuwang-tuwa naman ang lola ko. Dahil bibihira lamang siya makapunta sa bayan. At swerte lamang kung isang beses sa isang buwan.
Parati lamang siyang nasa bahay at tumutulong sa gawain ng kanyang ina. Binigyan din siya noon ng konting pera ng asawa ng kanyang kapatid na si Biboy. Kaya naman nasasabing talaga siya makapamilya na magugustuhan niya sa bayan. Nang mga sandaling yun ay nasa bungad na sila ng kanilang baryo. Nag-aantay ng masasakyan patungong pamilyan. Ilang sandali pa, may huminto na sa tapat nila at nauna nang sumakay ang asawa ng kanyang kapatid. Kasunod doon ay ang ate niya. Saka pa lamang siya sumakay ng makapwesto ng mga ito. Pagkabasok niya ay saglit siyang natigilan. Nagpakita niya ang matandang babae sa may unahan. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa kapatid ng buntis pa. Ikaw ba ay nasa healthcare, isang nurse, medtech, physiotherapist, pharmacist, or radio technologist at nagtatrabaho ng long hours at overtime para sa pamilya at ikaw ay naghahanap ng supplemental income para makatulong at may karagdagang ipon but don't know where or how to start. This video is for you. Hello kabayan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang negosyo. Ang tingin nito sa kanya at sa kapatid niyang buntis pa. Upo na't nalarga na tayo, baka matumba ka. Saka lang bumalik sa ulirat si Lola Tarcela nang magsalita ang driver ng sasakyan. Dali-dali naman siyang umupo sa may tapat ng matanda. Dahil yun na lamang ang bakante. Nang makaupo na siya ay Magic pang kuskus. Ito kapag kinuskus mo sa pader, kahit anong nandun na dumi, maaalis. Meron kasi dito hindi naalis. Pakita ko sa inyo guys. Kasi 2 beses ko na siyang pinunasan like this. Ano siya? Pencil. Tas ito. Ito din. Maalis talaga siya. Tayo ba guys? Ito. Dito talaga maalis. Kasi siya ay ano. Pero tanggalin natin. Like ito. Hindi niya malalamang nasa silong na pala ng bahay niya ang ninananglinga. Para bang tuon na pagtagpo ni Lola. Ito pa. Kakaiba nga sa kultas niya. Lalo na ng ilan at ito. Nakita niyang bigla na naman nagbago ang reaksyon ng matandang babaeng nasa tapat niya noon. Ang kaninang masama ang pagkakita. Bigla na lamang na wala na alili. So ito. Pinalit pa ito ang mga iba. Ang sabi sa kanya. Napagsima ang pagkabalisa ng kanya. Matapos hindi mo makatingin sa kanila. So, malinis na. Sila nakakarating sa bayan. Bigla nang pumara ang matandang babae at bumaba. Galing no? Ito makababae. Call it magic sponge. Napapagod na ako. Grabe. Kasi mainit. Pag nainitan na ako, pag nagtatrabaho, ano na ako, napapagod. Nakita niyang parang kung nahihirapan ang ate niya, napapahawak ito sa tiyan. Makaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa bayan. Naging maayos naman ang pamimili nila. Nalibang at natuwa si Lola Tarcela sa dami ng bilihin at mga nakikita niya. Maging ang mag-asawa ay tuwang-tuwa sa pamimili ng gamit ng anak nila noon. Baka sa mukha ng dalawang kasabihan at hindi may pagkakailang puno ng pagmamahala ng magiging pamilya nila. Kaya naman nakalimutan na ni Lola ang agam-agam na nararamdaman. Pero dahil naaalala niyang sinabi ni Manggan na ibalot sa kulit mo ng tela ang kwintas na suot niya. Ginawa niya. Sinadya niya talagang bilhan ang kulay pulang pambalot ng kwintas na ito. Mabilis na lumipas ang oras ng araw na yun. Dahil na rin naging abala sila sa pamimili kung ngayon, magdidilim na nang makauwi sila sa bahay. Sa bagot ni Lola Tarcela, ay hindi na
siya nakapaghapunan at diretso na lamang siya sa mahigaan. Sisip-isip niya o ay magpapahinga lamang siya saglit sa katutulungang magligpit ng pinagkainan ng kanyang ina. Agad na nga siyang nagpatianod sa antok at pagod na nararamdaman. Habang nasa kasarapan siya ng tulog, naalimpungatan siya ng maulinagan ang tinig ng kanyang kapatid na buntis. Guys, dito, bawat classroom, merong maliit na refrigerator. So, di ba, bongga. Kailangan ko dilinisin yun. Dali-dali siyang lumabas sa silid at ipumo ang mga boses na narinig ni Mother. So, linisin natin. Siya sa may sala. Nakita niyang isang matandang babaeng nagpupumilit na lumabas sa awang ng bintana. Hindi ba makapaniwala ang lola ko sa nakikita niya? Pero nang bigla siyang atawid ng kanyang nakakatandang kapatid, ay doon lamang siya bumalik sa unidad at nakita niyang hindi normal na matanda ang nasa may bintana ni Leonor. Linis ko na yan. Nalinis ako yan. Oh. Linisin mo yung wall doon sa labas. Marami. Ano ma? Yung wall sa labas. Iyon mo ng, ano ka ng, alsa ng alikabok. I-skip mo nga yun, yung cellphone. Natapos mo na yung mga bintana. Nasa may bintana ni Leonor. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nakalabas na maliit na butas sa matanda. Saka pa lamang dumating ang asawa ni Miranda na may dalang itak. Hindi na naman nabutan pa ang matanda niyon. Sa pagkataranta, ay hindi alam ng mga tao sa loob ng bahay nila kung ano ang gagawin. Naguguluhan namang tinanong ni Lola ang kapatid kung ano ang nangyari at bakit may matanda sa loob ng bahay nila. Doon ay sinabi ng kapatid niyang matapos itong maghapunan ay nagpahinga ito saglit sa mahabang upuan nila kung nasaan ang bintanang dinaanan ng matanda palabas. Ang saglit na pagpapahinga, hindi niya namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Nang mga sandali yun ay nagpapahinga na din sa silid nila ang kanyang asawang si Gipoy. Hindi pa man nakakatulog ng mahimbing ang buntis ay naramdaman niya ang isang kamay na humahawak umano sa balikat niya. Inakala niyang kamay yun ng asawa ko kaya hinayaan niya lamang ito. Gumapang ito hanggang maraming pababa ng kanyang tiyan. Na para bang iniingatan ito huwag siyang magising. Nang malapit na nga ang kamay sa tiyan niya, ay naimulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. At nakita niya ang kulubot. Pangit at halos naaagnas ng kamay. Idagdag pang napakadumi noon at nanlilibahid na para bang galing ito sa impurnal. Naghahabaan din ang matutulis na mga kuko. Sa gulat at takot ay mabilis na nababalikwas si Miranda sa pagkakahiga sa upuan. Alis mahihiyo man ito sa takot. Lalo na nang makita niyang nakapasok na ang kalahating katawan ng matandang bruwa sa bintana ni Leonor. Tagli-tagling na paatras si Miranda. Pero kasabay noon ay ang mabilis na pagkapag ng matandang babae. Pasok sa loob ng bahay nila. Malaki pa ang pagkakamis nito na para bang nababaliw na. Kitang-kita niyang mukha nito. Ito yung matandang nakabangga niya noong nagdaang araw. Wala din naman ang tigil sa paglalaw yung bibig nito na parang asong nababaliw na. Habang takot na umaatras si Miranda, ayaw siyang paglapit naman ng matanda habang iniaabot ang kamay nito sa tiyan ng babaeng buntis. Nagsusumigaw na nga sa takot si Miranda. Sa kalagdaan alarma ang matandang aswang naglumabas ng silid niya ang lola ko.
Ayon sa nakakatanda niyang kapatid, ay nang makita ng matanda si Lola Tarcela, takot itong nagpupumahok na lumabas sa bintana. Hindi nila mawari kung paano nagkasya ang matandang yun sa liit ng butas ng bintana. Nang malaman yun ni Lola Tarcela, lakas loob niyang kinuha ang itak ng kanyang amat. Sinundan niyang asawa ng kanyang kapatid na lumabas sa bahay. Nang gabi yun pala ay wala sa bahay nilang kanilang mga magulang at kapatid na lalaki. May pinunta ng mga itong tumutulong sa pag-aasikaso paghahanda sa may kasal. Kung kaya naman tatlo lang sila ang naiwan sa bahay doon. Saan ka pupunta, Tarcela? Huwag ka nang lumabas, Ricardo. Dito ka lang. Tawag sa kanya ng ate na. Hindi alam ni Lola kung saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob. Pero naghanap umano siya. Nag-iiyak na kasi ng mga sandaling yun na hindi talaga sila matanda. Tapos mansip. Hanggat hindi nito nakukuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang kapatid. Dumi ko na, guys. Hanggang sa marinig niya ang nagpapahilang pagkunin nito na aniboy nasa malayong lugar. Pero ng mga sandaling yun ay alam na ng Lola kung kapalit na ng ibig sabihin nun. Pati niyang nasa paligid lamang nila ito at kung hindi siya nagkakamali, nasa tabi lamang ng kanilang bahay. Sa galit ni Lola Tarcela ay malakas niyang ipinagtataga ang puno ng santol na nasa bakuran nila. Galit na galit niyang hinamon ng nilalangan na kung matapang ito ay siya ang harapin at huwag ang sanggol ng walang kalaban-laban. Jared. Sorry. I'd like to take a vacation to Bangkok. Please give me some suggestions on the itinerary. Ang kalaban-laban. Nang marinig naman siya ng asawa ng kanyang ate, sinaway siya nito at sinabihang pumasok na sa loob at baka magpakita sa kanilang nilalangan. Pero hindi ito pinansin ni Lola. Hanggang sa maya-maya pa, may naramdaman si Lola na kung ano sa hindi may paliwanag na dahilan. Nasa bandang silong ito ng kanilang bahay. Sa silong, Kuya Boy! Ulalas ni Lola. Saka nagmadaling sinilip ang silong ng kanilang bahay nun. Doon tumambad sa kanya ang matandang nakakapit sa ilalim ng kanilang sahig na tabla na animoy malaking butiki. Rinig na rinig pa ni Lola ang nakakakilabot na nililikha nitong tunog na talagang nagpanti kumano ng mga balahibo niya. Kitang-kita niya pa ang napakapangit nitong mukha. Halos maaagnas umano dahil sa katandaan. Namumula pa ang nakamulagat nitong mga mata. Walang kumpay sa pagtulog ang malalapot na laway. Nang mga sandaling yun, imbis makaramdam ng takot, tila ba biglang naglaho sa sistema ni Lola ang pagkatakot at pagkabahala. Sinuon niya ang silong ng bahay at kahit na nag-aangil ang nilalang ay mabilis niya itong nilapitan. Galing na galit niya itong hinila palabas ng silong. Pero sa lakas ng nilalang ay hindi naman lang ito nagawang matilang sa pagkakakapit nito sa may silong nila. Kaya naman ang ginawa ni Lola Tarcela, pinagsisipan niya ito't nakipagtumugan na siya doon sa matandang yun. Dahil may kababaan lamang ang silong nila ay nagpagulog-gulog sila hanggang sa makalabas. Hindi lubos may paliwanag ni Lola kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob para harapin ang nilalangan. Basta't ang alam niya lang ng mga sandaling yun, gusto niya itong mapuruan. Nang sa ganon ay hindi na ito makakabalik pa sa kanila at hindi nito mabiktima ang anak ng kapatid niya. Pero hindi naging ganon kadali ang pagkikipagsagupaan ng Lola ko sa nilalang na sa bata pa lamang ang maliit na pangangatawan. Mabilis siyang naiwawaksig ang nilalang na yun. Walang kumpay siya nitong pinagkakakalawang
Umiwas si Lola. At gamit lamang ang mga kamay ay nakikipagpagpagpagpag siya sa nilalang. Talaga siya nagpapatalo na para bang may ibang presensya ang kumukontrol sa katawan niya. Sa tuwing naiwawak naman siya ng nilalang palayo, ay saka muli itong nagtatangkang sumugod ulit sa bahay nila kung nasaan naman ang kanyang ate. Sa galit ng lola ko nang makita niyang itak na hawak niya kaninang nakalabog na sa lupa, kinuha niya yun at hinabol ang nilalang na ito. Nang maabutan niya ito ay walang paligoy-ligoy na pinagtataga niya sa likuran ng nilalangan. At nang mataga, malakas siyang naiwaksi ng nilalang at tumilapon siya sa hindi nalimuan. Ilang sandali pa ay nakita niya ang asawa ng kapatid na nagmamadaling tumakbo palapit sa pinaroroonan nila. Kitang-kita nito ang pagtilapon niya kung kaya't tinulungan muna siya nito na makatayo. Sa kanila pinagtulungan ng matandang yun. Pero sa bilis at liksi naman ng nilalang, kahit may tama na ay nakalayo pa rin ito, tuluyan namang nakatakas. Hindi na nila tinanggap ang sundan ng matandang yun. At baka may kasama pa ito't paano sila. Nagpasya na silang bumalik sa loob ng bahay. Sakto namang pagkapasok nila ay ang siyang pagdating naman ng kanilang mga magulang at kapatid. Nagtaka pa ang mga ito kung ano ang nangyari at pagtang-pagda silang tatlong naiwan sa bahay. Ikinuwento nilang lahat. Naalarma ulit ang kanilang mga magulang dahil sa mga nalaman nun. Tiniyak ng lola kung makakatulong na sila ng matiwasay dahil napurungan niyo kung ano ang nilalang at kilala daw ano nila ito. Naguguluhan naman ang kanilang ama at tinanong kung paano natapoy ng lola ko ang aswang. Samantalang may isang galos ay wala itong natabo sa katawan. Sa ilang beses silang nagkalimutan ng matandang yun. Takang-taka si lola kung bakit ni isang sugat o kalmot. Wala siya. Nang gabing yun, ipinagtapat na rin ni Lola sa kanyang mga magulang ang tungkol sa may kalamansi. Napalagay niya ay yun ang dahilan kung bakit matapos niya makipagpuno sa nilalang ay buo pa rin ang kanyang katawan. Pero magpaganon pa man ay hindi pa rin nagpakampante ang mga magulang nila. Naganda pa rin ang mga ito ng pangontra at nagsaboy ng abo na merong asin sa buong paligid ng bahay. Gaya na nangyari ng unang pang-aaswang sa kanila. Nagmatsyag na rin sila sa paligid kung babalik pa ba ito. Pero umabot na lamang ang kinaumagahan. Hindi na talaga ito nagparamdam. Hindi pa nga sumisikat ang araw ay nagtungo na sa mataong lugar ang kanilang ama. Kasama ang kapatid nilang lalaki ng lola ko para alamin kung saan nakatira ang matandang bagong sanda sa lugar. Halos walang makakakilala sa matandang tinutukoy ni Lola. Sa kadahilan ng bibihira umano ito magpakita roon at parating walang tao sa bahay nito. Pero nang makarating sila sa karating baryo, sa bungad pa lamang ng lugar, nabalitaan na nila ang tungkol sa nabiktima sa kagubatan ng baryo yun. Bigla namang lumakas ang kutob ni Lola. Sinabihan ng kanyang ama na alamin nila kung sino ang patay na yan. Noong una ay ayaw pa ng kanyang ama dahil mapapalayo at mapaparangal pa sila kung makikiusisa pa sila sa patay. Pero hindi naglawan. Napapayag niya rito at doon ay laking gulat ng aking lola nang makita niyang yun ang matandang babaeng ng aswang sa kanilang kinagabihan lamang. Puno ito ng taga sa katawan na para bang pinagtripan ng kung sino mang halang ang bituka. Sa kilapot ay napayakap si Lola sa kanyang ama. Hindi niya kasi inaasahan na gano'n ang madadat na niya. Naitanong niya ba ang sarili kung paano napadpadro ng matanda? At bakit gano'n na lamang ang sinapit ito samantalang nakatira ito sa bahay nila? At sa pagkakaalala niya, ay sa likod lamang nila nataga ang nilalang na ito
at hindi sa buong katawan. Habang nakikiosyoso sila ay narinig ni Lola ang dalawang residente sa baryo na nag-uusap patungkol sa aswang. Ayon sa mga ito, ilang linggo naman may namiminsalang ganoon sa kanilang lugar. At magmula nang makita nilang matandang yun, ay doon din nag-umpisa ang walang kumpay na mga aswang. Sa mga may sakit, lalong-lalo na sa mga buntis. Kaya naman maging ang ibang nakatira sa baryong yun ay pinaniniwala ang aswang ang matandang babae. Ayon pa sa mga ito, napaka-agresibo ng aswang na para bang bagong yanggaw yan o naghahanap ng mapapasaan ng pag-aaswang. Nang marinig ni Lola ang pinag-uusapan ng dalawa, ay sa kanya na pagtantong matapos siguro silang aswangin ng matanda. Tungo pa ito sa kabilang baryo para mang-aswang ng iba. Pero sa kasamaang palad, mas nakahanap pa ito ng katapat niya. Para bang gutom na gutom ang matanda ko kaya malakas ang loob nitong magbiktima. Kahit na nakakaramdam ng awa si Lola, inaamit niya na kanya siya ng maluwag system ng mangyayari at wala ng mga aswang sa nakakatanda niyang kapatid. Laking pasasalamat niya dahil sa mutyang tanga niya ay nailigtas niya ang kauna-unahang magiging pamangkin niya. Matapos ang pangyayari yun, naging aral na sa kanila ang maglagay parati ng pangontra kahit wala pang kung anong nilalang sa lugar. Mas maigi na yung handa sila kung sakaling mangyari man ulit ang kinatatakutan nila nun. May panganak ng kanyang nakakatandang kapatid ang sanggol na maayos at nasa malusog na kalagayan. Unti-unti na rin napapansin ni Lola Tarcela na parang naging maluwag na ang buhay nila. Kung dati ay swerte na kung makakain sila ng karne sa isang beses sa isang linggo, ngayon ay halos araw-araw na at palaging may huling baboy raw ang kanyang ama. Binibenta nilang ibang karne at ang kanilang mga taniman ay lumago. Maging ang mga alagang hayop ng kanyang mga magulang ay dumami din. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral nun. Hindi nagtagalan kung ginawa ng tuluyan ang kanilang buhay. Lumago ang kanilang lupain. May kanya-kanya na rin negosyo at mga sariling bahay ang mga kapatid niya. Nagkaroon na rin sila ng mga hari-harian sa mga karating lugar. At sa tingin ni Lola, malaki ang naging tulong ng mutya nang kalabansing biyaya sa kanya ng kalikasan. So guys, almost finished. Yun na lang wall na yun, doon sa may TV. Pagkatapos, sa floor na ako. So, tapos na yung ating pinakikinggan. 1 hour na to. So, hindi ko kayo masyadong pahihirapan. Kasi 1 hour na. ang haba na naman. So, guys, yeah, sana pinanood nyo to. Hindi kayo nag-skip sa ano natin, sa mga ads kasi para din yun sa inyo. So, until the next video, guys. Thank you for watching. Bye!